Tinitingnan siya ni Chung na may kakaibang mukha at sa tingin niya ay hindi niya ito ginulo. Sa halip, tinulungan siya nito. Tinanong niya si Chun, bakit ang isang taong nakakaalam kung gaano kahalaga ang isang ulirat ay bubunutin ang kanyang espada at lalapit sa kanya. Namangha si Chung, dahil hindi siya handa para sa backlash na ito. Itinuro siya ni Chung at tinanong kung ano ang gagawin niya kung sasaktan niya siya sa gitna ng lahat ng ito. Sinubukan ni Chun na ipagtanggol ang sarili, sinabi na kung hindi umatake si Chung, hindi ito mangyayari. Tinanong ni Chung kung dapat na lang ba siyang mamatay. Si Chun ay hindi nakaimik, dahil lahat ng kanyang mga plano ay nabigo. Naiirita si Chung at iniisip kung napakabaliw ng bawat ikalawang class disciple. Isinalaysay niya na kadalasan ang karamihan sa kanila ay mga normal na tao, maliban sa ilang mga psycho, ngunit parang kabaligtaran ito para sa kanilang pangalawang klase na disipulo. Si Chun muli, sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili at sinabing hindi niya sinusubukang patayin si Chung, pinananatiling tuwid ang kanyang mukha. Isinaad ni Chung na, kung isasaalang-alang ang pagkahumaling sa dugo ni Chung at ang katotohanang ginamit niya ang sword chi ay talagang sinusubukan niyang patayin siya. Nagulat si Chung, ngunit wala siyang sagot. Tinanggap niya na ito ay tulad ng sinabi ni Chung, si Chun ay nagkaroon ng bloodlust, at ginamit niya ang sword chi. Ngunit nagtataka siya kung paano nakatayo doon si Chung nang walang gasgas, habang si Chun ay puno ng mga gasgas. Kumunat ang noo ni Chun at sinabing hindi na siya magtatanong tungkol sa kanyang ginagawa. Sinabi niya sa kanya na ibaba ang kanyang sword ngayon din at tumayo. Kung hindi siya sumunod, lalabanan siya ni Chun, hindi bilang kanyang senior, kundi bilang isang martial artist, dito at ngayon. Nagulat si Chung at nagtanong kung gagawin niya ito. Sa tingin niya ay magpapasalamat siya kung gagawin iyon ni Chun. Kahit na sumilip siya kay Aiso at iniisip na kung mas tutulungan niya ito, maaaring may mga talagang kamanghamanghang resulta. Sinabi niya na ang gayong sandali ng kaliwanagan ay maaaring hindi dumating sa mga tao, kahit na hinihintay nila ito sa buong buhay nila. Ang sobrang swerte niya na nasa harapan niya si Chung habang siya ay nasa ulirat ay malamang na hindi na muling darating. Ngunit sa lahat ng pagkakataon ay kailangang lumitaw ang magulo na weirdong iyon ngayon ay napagtanto niya na wala siyang magagawa para sisihin ang sarili niyang swerte. Isinalaysay niya na bagamat nakakalungkot na mawalan sila ng isang taong may potensyal na mamuno sa Mount Wasek, wala na silang ibang magagawa ngayon kundi ang bugbugin ang taong sumisira sa lahat ay ibang kwento. Tinanong siya ni Chung kung magiging okay siya. Nagagalit si Chung nang tanungin siya ng ganitong uri ng tanong. Nilinaw ni Chung na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Binanggit niya na si Chun ay masyadong mapusok. Tinanong siya ni Chun kung ano ang gusto niyang sabihin at sinabihan siyang tapusin ito ng mabilis. Napabuntong hininga si Chung at sinabing nag-aalala lang siya. Ipinaliwanag niya na sila ay isang senior at isang junior, pagkatapos ng lahat, kaya ang pakikipaglaban kay Chung ay maaaring masira ang reputasyon ni Chun. Tinanong siya ni Chun kung sa palagay niya ay kailangang mag-alala si Chun tungkol doon sa lugar na ito. Sinabi niya na nagkakamali si Chung kung sa tingin niya ay mapoprotektahan siya ng mga nakatatanda, o mga matatanda, dito sa jeep sa kabundukan. Ngumiti siya at sinabing siya na lang, tanggapin ang kanyang parusa. Mamaya, ang sinasabi niya ay sa mismong sandaling ito, walang sino mang makakapagprotekta kay Chung mula sa kanya. Pinipigilan ni Chung ang kanyang tuwid na mukha at tumugon na ito ang pinakalalaking bagay na narinig niya sa loob ng ilang sandali, ngunit sinabi niyang mayroon siyang mas magandang ideya sa isip. Tinanong niya si Chun kung gusto niya itong marinig. Kumunat ang noo ni Chun at tinanong kung anong mga pakana ang kanyang binabalak. Nilinaw ni Chung na hindi ito ganoon. Sinabi niya na ito ay isang pangako lamang sa pagitan nila na hindi nila sasabihin sa iba sa mundo ang tungkol sa kung ano ang mangyayari dito. Sa pagtatanong, ngumiti siya at ipinaliwanag na sinasabi niya na siya, si Chung Mayong, ay hindi sasabihin kahit kanino, kahit bugbugin siya ni Chun. Idinagdag niya na gusto niyang labanan si Chun tulad ng tao na siya. Nagtataka si Chung kung ano ang mga pakana ni Chung. Sumagot siya na mukhang sinusubukan ni Chung na makaalis sa sitwasyong ito, ngunit hindi siya papayag sa kanya dahil lang sa junior niya. Pinigilan siya ni Chung doon, sinasabing hindi. Napabuntong hininga siya at hinuulit na hindi ganoon. Ipinaliwanag niya na sinasabi niya na mag-away na lang sila nang hindi naaabala kung sila ay mga senior, junior o kapwa miyembro ng sect. Binanggit niya na hindi magkakaroon ng sama ng loob, at itinanong kung iyon ay hindi mas mabuti para sa kanilang dalawa.
Sinabi niya na hindi niya sasabihin sa mga nakatataas anuman ang mangyari sa kanya, at kung sasabihin niya sa kanila, gagawin niya ang anumang sabihin sa kanya ni Chun sa hinaharap. Binanggit din niya na ang parehong naaangkop din kay Chun. Pinag-isipan iyon ni Chun, at pagkatapos ay nagsimulang ngumiti. Siya ay sumasang-ayon sa mga tuntunin at sinabi na si Chung ay may manly side sa kanya pagkatapos ng lahat. Dagdag pa niya, kung iyon ang gusto niya, gagawin nila ang pledge na iyon. Tapos hindi niya sasabihin kahit kanino ang mga mangyayari dito. Napangiti rin si Chun at nagtanong upang kumpirmahin kung nagawa niya ang pledge. Ipinaalala sa kanya ni Chun na ganoon din ang naaangkop sa kanya. Sabi ni Chung at nagmumura din. Itinuro ni Chun si Sword sa kanya at sinabi na sa pamamagitan nito, wala sa kanila ang magkakaroon ng anumang sama ng loob. Pagkatapos nilang matapos, itinaas niya ang kanyang sword at sinabing sa sparring na iyon, hindi niya senior si Chun at hindi niya junior si Chung, at habang tumatagal, mabubure ang lahat ng galit ni Chun kay Chung hanggang sa mangyari iyon, hindi matatapos ang sparring nila. Pinigilan siya ni Chung doon at sinabihan siyang tumigil sa pagbibiro. Naguguluhan si Chun. Tinanong siya ni Chung kung sino ang nagsabing mag-spar sila. Tumakbo siya patungo sa kanya na may masamang tingin, na nagsasabing patay na si Chun. Naguguluhan na ngayon si Chun. At pagkakita sa kanyang kumikinang na mga mata, iniisip niya kung hindi pa lang ba sumapi si Chung sa sek wala pang kalahating taon na ang nakalipas. Sinabi niya kay Chung na baka nabaliw na talaga siya. Sumagot si Chung ng hindi. Galit na tinanong siya ni Chun kung ano ang sinasabi niyang hindi sa sagot ni Chung na sinasabi niya na hindi siya ang baliw. Sa halip, ito ay si Chun. Kung hindi siya makikipag-away sa kanya, nakikita siyang pinagtatawanan siya. Nagdikit ang ngipin ni Chung. Sigaw niya na parang may death wish si Chung. Gin-icing niya ang kanyang sword chi at ini-swing ito sa hangin para magsagawa ng ilang teknik. Kinikilala ni Chung ang teknikang ito. Ito ay ang hindi nilinis na ilusyon na sword. Habang nagmamadali si Chun patungo sa kanya para umatake, patuloy na iniisip ni Chung na ang ilusyon na sword ay isang teknik kung saan ang paggalaw ng sword ay nagbabago sa isang malamayan na paraan. Ang paraan ng nangyari ay katulad ng paraan ng katwiran ng Southern Edge. Hindi niya akalain na nagawang kopyahin ni Lee Song-baik ang ilusyong sword ng Mount Wasek, at ang lalaking iyon ay nagaya sa estilo ng Southern Edge. Nakakaawa ang tingin ni Chung. Akmang sasalakayin siya ni Chung nang sumigaw siya na tuturuan niya ng leksyon si Chung ngayon. Ngunit yumoko si Chung at iniiwasan ang kanyang sword. Inihahanda niya ang kanyang mga kamao sa pag-atake, sinabi na walang nakapagturo sa kanya ng leksyon noon. Dahil doon, sinuntok niya ang kanyang mukha ng napakalakas kaya napaatras siya ng husto, at isang putok ang nangyari doon. Ang kanyang ilong ay nabali at dumudugo. Nontog siya sa mga bato. At pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, nanginginig. Sinusubukan niyang bumangon. Hiniling din ni Chung na bumangon siya. Tinanong ni Chun kung paano niya ginawa iyon. Nang tumakbo si Chun para salakayin siya muli, tinanong siya ni Chung kung naisip niya na walang kahinaan sa estilo ng sword na nakabatay sa mga pagbabagong ginagawa niya depende sa gusto niya. Binanggit ni Chun na walang nakakita ng anumang gaps bago sumagot si Chung na ito ay dahil ang mga lalaking nakalaban niya ay kasing sama ni Chun. Napapikit si Chun sa galit, ngunit itinigil niya ang pag-atake. Nang makita siyang ganoon, tinanong siya ni Chung kung tumatayo na siya. Tinanong ni Chun si Chung kung may mali sa kanyang sword technique. Sumagot si Chun ng oo. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan, medyo nauuna si Chun sa iba, ngunit malamang na maabutin siya ng kanyang mga junior sa lalong madaling panahon. Tinanong siya ni Chun kung paano niya malalaman na noong sumali siya sa sekta makailan lang, binigyan siya ni Chung ng kakaibang tingin at ikinwento na ang taong ito ay nagkakamali rin gaya ng ginawa ni Lee Sang-bi. Ngunit iyon ay walang kakaiba. 100 taon na ang nakalilipas, maraming tao ang malamang na nakagawa din ng parehong mga pagkakamali. Hindi lang naisip ni Chung ang mga kahihinatnan. Nagsisimula pa lang siyang makakita ng mga bagay ng malinaw sa kanyang kasalukuyang karanasan. Naglakad si Chun patungo sa kanya at sinabihan siyang magpasalamat na siya ay isang disipulo ng Mount Wasek. Iginagalaw niya ang kanyang kamao, sinasabing gusto niyang talunin ang tae kay Chun gamit ang kanyang mga kamao, ngunit isa pa rin siyang mahalagang disipulo ng kanilang sekta, kaya kung siya ay bubugbugin, maaari rin niyang gawin ito sa isang paraan na tumutulong sa kanya na lumago.
Nakatingin lang sa kanya si Chun na parang sinusubukang intindihin ang tinatago niyang kahulugan. Sinabihan siya ni Chun na huwag mag-alala. Binunot niya ang kanyang espada at sinabing siya ay talunin ng kanyang espada at hindi ang kanyang mga kamao. Inihahanda niya ang kanyang sword na may nagsasabing ang layunin ng sword technique ng Mount Hua sect ay magmukhang plum-plums. Ngunit iyon ang sinasabi ng mga taong hindi alam ang sword techniques ng Mount Hua sect. Ipinaliwanag niya na ang kanilang sect sword techniques ay hindi basta-basta ginagaya ang plum-plums. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung naintindihan niya ang narinig niya. Ngunit tila blanko pa rin si Chun, nang makita ang blanko niyang mukha. Sinabi ni Chung na maiintindihan niya habang binubugbog, natarante si Chun at tinitigan ang espada na napakabilis na gumagalaw na lumilitaw sa bawat panig sa paligid niya. Nagtataka siya kung ano ito. Sinimulan ni Chung ang pag-atake sa kanyang ibabang bahagi ng katawan at pagkatapos ay tinamaan ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nangyayari ito ng napakabilis kaya napaluhod si Chun dahil sa maraming tama ng kanyang katawan na nanginginig. Napatingin siya sa mukha ni Chung na may nakakatakot na ngiti. Sa puntong ito, napakalakas na tinamaan ni Chung ang kanyang ulo kaya lumuwa ang kanyang mga mata. Hindi tumitigil si Chun pagkatapos ng isang tama, at patuloy siyang hinahampas ng maraming beses hanggang sa tumama ang ulo niya sa lupa. Nawalan ng malay si Chun. Lumuwag din ang kanyang headband at nahuhulog sa kanyang ulo habang nahuhulog na walang malay. Nagtataka lang siya kung bakit 5 beses siyang sumigaw ng 6 na beses niya itong sinaktan. Nakasandal si Chun sa pader ng bundok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, biglang, nakita niya si Chung na nakasandal sa kanya, nagtatanong kung gising na siya. Si Chun ay natakot nang makita siya sa harap ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan ang kanyang sigaw na lumabas. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa pananakit nito. Humajijek si Chun at sinabihan siyang huwag masyadong magulat. Tumulo ang luha kay Qianxi nang mapagtanto niyang natalo siya kay Chung kaya mahihiya siyang pag-usapan ito. Bumantong hininga siya at sinabi kay Chun na mayroon siyang tanong. Nagulat si Chung sa narinig. Tinanong siya ni Chun kung paano siya naging malakas. Hindi inaasahan ni Chung ang tanong na ito, at nagtataka kung alam ba ni Chun kung paano mabilis na harapin ang katotohanan, kahit na makaranas ng isang bagay na katawa-tawa, hindi niya inaasahan na siya ay isang taong mapagmataas. Umupo siya malapit kay Chun at sumagot na hindi siya malakas, mahina lang si Chun. Hinihiling ni Chun na kumpirmahin kung tinatawag niya siyang mahina. Bigla siyang sumigaw at sinabihan si Chung na huwag tumingin sa kanya. Gusto niyang sabihin ang isang bagay na maganda tungkol sa kanya, ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay pinipigilan siyang sabihin iyon. Matapos makahinga, sinabi niya na siya ay Chunbit. Siya ay pangalawang class disciple at isang martial master. Siya ay isang tao na kalaunan ay magiging leader ng sekta ng Mount Hua sect. Sinabi ni Chung na tama ito at tinanong siya kung mayroon siyang anumang patunay na hindi siya mahina. Walang imak si Chun. Itinuro siya ni Chung at tinawag siyang palaka sa isang balon, na sinasabi na ito ang pinakaangkop na parirala para sa kanya. Ipinaliwanag niya na si Chun ay ang palaka na umuurong sa loob ng isang maliit na balon na walang sinuman sa ibang mga palaka na dumaraan ang makakarinig, kahit na naisip ang pumasok. Galit na sigaw ni Chun at tinanong siya kung paano niya siya matatawag na palaka sa isang balon. Ang sigaw na ito ay nagpapataas ng kanyang sakit at muli siyang yumuko. Tinanong siya ni Chung kung alam niya na ang Mount Hua sect ay nasa masamang kalagayan. Siya ay tumugon na alam na niya iyon, at sinabi na siya ay nagtrabaho ng husto hanggang ngayon ay dapat niyang subukang buhayin itong muli kahit na ano paman. Tinanong siya ni Chung kung paano niya ito gagawin at kung kailan niya ito gagawin. Idinagdag niya na sa kanyang nakikita, hindi niya iniisip na may ginagawa si Chun tungkol dito. Ipinaliwanag niya na si Chun ay nagpapatuloy sa ilang nakahiwalay na pagsasanay kasama ang iba, nakikipaglaro sa isang maliit na bahay kasama niya at may masarap na nakakapreskong tasa ng inumin sa kanyang pagbabalik, kahit na ang Mount Hua at Southern Edge Conference o kung ano pa man ang nalalapit, binubuli niya ang kanyang mga juniors. Tinanong niya si Chun kung iyon ang ibig niyang sabihin sa pagsusumikap. Sabi niya na tila hindi alam ni Chun ang kahulugan nito. Ipinaliwanag niya na ang pagsusumikap ay hindi paggawa ng anumang naisin at pagkatapos ay ginugugol ang natitirang oras sa ilang pagsasanay. Sa kabaligtaran, ito ay nangangailangan ng isa na gawin ang mas kaunti sa kung ano ang gusto niya. Sinabi niya kay Chun na hindi siya nagtrabaho ng husto. Gusto lang niyang pamunuan ang Mount Hua sect,
na parang isang maliit na palasyo at siya ang hari. Kung tutuusin, walang gaanong kompetisyon at walang sino mang mag-aasar sa kanya mula sa itaas. Ang tanging mga tao na maayos na lumaban sa kanya ay malamang na ang Southern Edge CC guys. Binanggit niya na sa Jianghu, may mga pangalawang klase na disipulo na mas malakas kaysa sa kanila. At inisip ni Chun na malakas siya dahil lang sa nakakuha siya ng isa o dalawang magagandang galaw.